Si Christian David ng Blackwater Bossing ay posibleng mapunta dito sa Magnolia Chicken Templados. Itong si David ay pumirma ng tinatawag na contract extension dito sa Bossing, pero hindi maialis yung posibilidad na baka sign and trade ang mangyari at sa bandang huli sa Magnolia pa rin siya madala. Kung sakasakaling mapunta itong si David dito sa Magnolia Chicken Templados, yan ang magiging talagang ultimate na katandem nitong si Xavier Lucero. Baka nga itong si Yukin Andrada maging small forward na nitong Magnolia, or kaya baka gawing center si Ian Sanggalang at si Yukin Andrada sa center, si Laput at si David sa power forward. Baka itong si James Laput tuluyan ng ma-trade. Hindi rin ako sabihin natin masosorpresa kung itong si James Laput ang i-trade nila para dito kay Christian David. Halos parehas lang sila ng height, at kung pag-uusapan naman yung offensive skill set, mas nakalalamang itong si Christian David kaysa dito kay James Laput. Kaya mas maganda siguro na i-offer na ng Magnolia itong si Laput para dito kay David. Ngayon, kung ikaw naman itong Blackwater Bossing at alam mo na si Christian David ay gusto na lumipat sa Magnolia, tatanggapin mo na rin yung offer na yan. Kaysa naman intayin mo na si David ay umalis dito kung sakaling maging free agent siya. At meron namang sabihin na nating policy itong mga PBA teams na kapag ayaw na ng player sa team nila, tinetrade talaga. Maski sa NBA naman, ganun ang sitwasyon. Siyempre, hindi mo pipilitin ng player na maglaro para sa'yo kung ayaw na niya. Kaya nga itong lineup ngayon ng Magnolia Chicken Templados, sasahan natin na magbabago yan kapag nakuha nila si Christian David, dahil ang laki ng magiging papel nito kapag siya ay napunta dyan. Bilang 6'8 player na may 3-point shot at may post-up game, talagang ito nababagay na pwedeng isama dito kay Xavier Lucero. At syempre, kung meron kang ganyang lineup, mas malaki yung tsansa na sila'y manalo na ng kampyonato. Ano nga ba ang magiging tsansa na itong Titan Ultra ay makapasok dito sa playoffs? Isa yan dito sa mga objectives ng lineup ni Coach John Cardell, pero mukhang meron pa rin pagkukulang dito sa kanilang roster. Kung on paper, okay naman sila. May Abueva sila, nandiyan si Cade Flores, si Monson, si Chris Kun. Ang magiging shortcomings lang nila sa ngayon, nakikita natin, ay kulang sila sa mga scorers. Dahil kapag nag-zone yung kalaban, walang titira sa labas mula dito sa lineup ng Titan Ultra. Kaya nga kung sakasakali na itong Titan Ultra talaga ay gusto na maglaro at umabot dito sa playoffs, kinakailangan magdagdag pa sila ng scorer. Dahil parang yan talaga ang nagkukulang ngayon dito sa kanilang lineup. Kung sakasakali na madagdagan sila ng isa pang player na magbibigay ng lakas dito sa kanilang lineup, pwede. Magiging mag-iiba yung sabihin nating standard nitong Titan Ultra. Kaya nga ngayon, itong kanilang lineup ay isa dito sa mga kinakailangan gumawa ng mga trades. Si Dave Ildefonso ang pinakamalaking trade asset ng Titan Ultra. Kung sakasakali at sabihin natin matupad itong pagkuha nila dito kay sakat sa nasabing player, for example kay Mikey Williams, pwede na yan. Kasi yung kay Kobe Monhe nga hindi pinayagan. Kung makuha nila si Mikey Williams, mag-iiba yung sabihin natin ang tingin ng tao dito sa Titan Ultra, dahil magkakaroon na sila ng isang legit scorer. Itong si Mikey Williams, nag-MVP, finals MVP pa yan. Pero syempre, kung kukunin nila si Mikey Williams, hindi lang si Dave Ildefonso kailangan nila sigurong ibigay. Pero yan ay magdedepende na rin kung anong magiging tingin ng PBA sa trade value ni Mikey. Medyo komplikadong question yan, kaya nga pag-aaralan mabuti. Pero kung ikaw ang Titan Ultra, dapat siguro panahon na para i-trade si Dave Ildefonso para makakuha ka ng isa pang scorer. Thank you.